Ngayong umagang ito, kailangan na kailangan natin ng Panginoon. Uunahin ko na po, hindi po napapagod ang Diyos na tingin ang ating mga panalangin at hindi napapagod ang Diyos na gumawa ng kamanga-manga sa ating lahat. Mapagpalang umaga sa morning devotion. Something good is going to happen. Tara na po sa umagang ito. Ang purpose ng discipleship ay para turuan ng kaluluwa na maglingkod sa Diyos. Beware of Satan's temptation to avoid Satan's deception. Para po matupad ang ano natin is paligiran mo yung buhay mo ng mga tamang tao. Merong love, dedication dun sa gagawin mo. So yun yung the second mile, yung devotion. He cares for us. Amen. And He is the God of omnipresent, omniscient, and omnipotent. Sa yaman at ganda ng future ng Diyos, hindi siya kayang baguhin ng anumang negative na meron ang isang tao. Ang faith natin ay nakabase doon sa mabuting balita na nagdudulot ng ating kaligtasan. At ang mabuting balitang yan, yun yung mabuting ginawa ni Kristo sa panahon ng habag, kaya merong kaligtasan, hindi sa pamagitan ng yung mabuting gawa. May pagkakataon na ba sa buhay mo na pakiramdam mo ay caught in the act or nahuli ka, caught ka na, pero may isang taong umunawa sa'yo? Hugot Tuesday Very talaga tayo personal lagi. naman, kaya nga po eh. Hugot Kasi mo rin pa, Sir Arnel, no? Pakiulit po yung tanong, Kuya Mark, ang ganda. Ang tanong po, may pagkakataon na ba sa buhay mo na pakiramdam mo ay caught ka na o nahuli ka, pero may isang taong umunawa sa'yo? Yun. Medyo ano yun, no? It's a matter of the heart talaga ang ating pag-uusapan sa umaga po ito. Kasi hindi po madali talagang aminin. Lalo yung, kasi di ba parang ang tendency niya para ka napahiya, Kuya Mark. Opo, mahirap talaga. Opo. Yung hindi mo, minsan, di ba, dahil nandun ka na sa gitna, hindi mo alam magiging reaction mo. It's either mag-walk out ka, pwedeng hindi ka na yan. magsalita, or parang hayaan mo na lang. So, depende nga po, ika nga daw po nila, depende ang defense mechanism o yung paano mag-react ang isang tao sa sitwasyon. Iba-iba rin po eh, no? Opo. Praise So, yun God. po. Yan, praise God. Ayan. Ginamitan na tayo ng defense mechanism. Oo, alam Ma'am Medyo Ivy naging to. Ma'am Ivy na tayo. Oo. Mukhang parating na tayo doon kay Ma'am Ivy sa susunod na episode. Ang alam ko lang, calculated risk. Ipinasok pa din sa grace. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi ni Brother Mau sa akin, congratulations sa team ni Kuya Dan sa basketball. Tumagos sa semis at tatagos sa championship yan, syempre. Yun. Oh, amen. Semis po ba or semis? Semis. Semis, sa social. Depende sa, iba na. sa nationality. Sa amin kasi sa iba states. na. Oo, sa amin sa states kasi Sa semis. inyo, semis. Sa amin po kasi taga London, it's semis. Ate Malu, alam mo yan. The gospel. I love the gospel. Dahil call center. Opo. Kuya Mark, what's the right term? Is that semis? Parehas lang naman po siya. Pero depende kung okay. saang state kasi, di ba? Minsan, di ba? State. Kasi minsan, di ba, parang kumbaga sa Bulacan at Batangas, Tama, parehas tama. Tagalog, pero iba yung tono. Accent, So, oo. yun Pwede sa state. Ako Port State. Pork steak lang kayo. Ulam nyo ba yung kanina pa sa... Praise God. Hallelujah. Ayan po mga kapatid. Tingnan po natin. No? Ano kaya yung mga... Kasi alam ko din, no, parang ang hirap ng tanong ni Kuya Mark. Eh, no? Ano nga ba yung mga bagay na almost parang sukul na tayo? Di ba? Nahuli ka na. Nako, Caught matindi in the yan. act. And then you realize na merong taong umunawa sa'yo, pinagbigyan ka pa rin kahit na ikaw ay nahuli. Ayan. Ano kaya? Parang hirap na ito. Parang hirap mag-confess. Confession comment section. Praise no, God. praise Mga God. kapatid. Ayan, feel free po. And you know what? Kapag po nakikita po natin doon, no, every time po na meron pong
mga pag-amin, may mga confession po na nangyayari. Lalo pong nahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi sa totoo lang, Kuya Mark, Pastor Arnel, mahirap po sa isang tao talaga na aminin mo yung pagkakamali mo. True. Kasi Totoo 'di ba, hangga't magagawa mo ng katwiran, talagang lulusot ka eh. Tama po. Opo. Oo. Lalo pag gano'n na nananaig sa atin yung pride. Minsan kasi Mhm. ang hirap din talaga nating, sa totoo lang, sa reality is, ang hirap nating ibaba yung sarili natin. Di ba sabi nga, Oo. magpakumbaba ka eh. Pero minsan, kaya nating sabihin by words, pero pag in our self talaga, internally, hindi natin masabi yun, na makaya mo ba talagang ibaba yung sarili mo day by day, every time? Siyempre siguro ngayon, kaya mo, but sa next few days, kaya ba natin? And ang hirap lalo pag may pride na talagang nangingibabaw. Kaya si Lord lang po talaga yung kayang magbasag nun eh. Opo. Nakakatuwa naman itong Maganda. mag-BFF na ito, si Sister Evelyn Domapias, saka si Taga Sister saan po Odette sila? Dumapas. Ayan. Invite taga Hong Kong. Wow! Kong. Ang Taga galing Hong naman. Kong. Meron na tayong taga Hong Kong. Ah. Hello po sa inyo dyan, sa mga Praise kapatid God. po natin sa Hong Kong. Alam ko po hindi daw madali ang buhay dyan, pero si Lord po ang maging kalakasan niya po everyday. Oo. Tapos napaka-fast-paced po daw po kasi ng lugar na yan. Eh, Parang kasi puro busy- work po. busy- Busy city busy po, city, no? ano? Praise God. Kasi Hallelujah. I've been there. Sir Arnel, ang dami niyo na napuntahan, ah. Sana all. Ako, iba-ibang station lang po napunta ko, pero marami pa rin. Ayan. Hong Kong, baka kangkungan yan, ah. Adobong Hong Kong. Sabi po ni Kasi Brother may farm Roger. po kayo. Ay, Ayan, sumagot ayan. na. Ayan na, meron nang naglakas ng loob. Sabi Ayan. po ni Brother Roger, binulgar ko po kay Pastor Lauro, pero nagtitiwala pa rin sa akin po. Ah, ano ba yan? Nakaka-touch naman yan. So ko yung binulgar. Mm. Grabe. Talagang pag parang yung ginamit na word na binulgar, medyo madiin yan. Mukhang matindihan, pang-expose ang mga datingan siguro. Praise God. At saka po, di ba, na-realize ko yun sa sinabi ni Kuya Roger. Sabi niya kasi, di ba, kaya may fear minsan na, yun nga, yung ibulgar mo yung sarili mo. Kasi, maaring ito ay magdulot sa'yo ng kahihiyan, di ba, pwedeng pandiriyan ko or what. Pero ang ganda nung sinabi niya na, pero naramdaman ko na kakatiwalaan pa rin ako. Hindi na bago yung pagtingin. Ayan, napakaganda po. Sabi po naman ni Ninang Shirley Sulangon, ako po, papunta na sa impyerno ang buhay ko, pero dahil sa pangunawa at kahabagan ng Lord, pilit na inunawa at binago ang aking buhay. Napakaganda po. Grabe, heartfelt po ang inyo pong mga sagot. Praise the Lord. Ayan po, habang inaantay po natin. Pastor Arnel, kayo po, meron ba kayong mga experience na ganyan? Mali. From Malaysia. From Malaysia po. Hello po. Oo, Ma'am praise Ali. God. Nandyan yung aking, ano ba tawag doon? Yung kapatid ni Cecil, si Ate Christina. Ano po, Malaysia. hipag, tama, Oo, hipag hipag. niyo po. Praise God. Yun. Pastor Earl, meron ba kayong mga experience na you were caught in the act, parang ganun? Caught in the act. Wala. Yung mismo actual mo ginagawa tapos ano? Wala akong ganun. Pero, yung pinagbigyan or pinunawa sa mga pagkakamali, yung guilty ka sa isang bagay, alam mong guilty ka, and wala ka ng, siguro yun yung parang, yun yung caught in the act. No? Intindi ko kasi sa caught in the act, Brother Mark, yung parang ginagawa mo siya tapos nahuli ka. Nahuli ka, opo. Ganun. Siguro parang alala ko lang is, parang kino-confront sa isang mali. Tapos nung time na yon, parang ang after confrontation is binigyan ng pagkakataon. So How does it siguro- feel, Pastor Arnel, yung time na yun? Ano kasi siya humbling, very humbling. Very humbling kasi siya dahil alam mong surrendered ka na eh. Kumbaga aminado ka na, wala na. Kumbaga tanggap mo na pero binigyan ka ng pagkakataon. Parang gano'n. So, sobrang Praise God. grasya yun. Sa akin naman po, totoo po yung humbling siya. Kasi, halimbawa, meron ka talagang fault eh. Sa akin naman po ang nangyari, hindi naman totally na binigyan ako ng favor. Kaya lang naramdaman ko po na may isang tao na, yung parang sabi, di ba yun yung mga taong nag-step up for you para sabihin na nauunawaan kita, I know na hindi mo yun sinasadya. Yung ganon. It means kasi yung mga ganong words, lalo pag down na down ka na, Opo, Kuya totoo, Mark. totoo. Parang binavalidate pa rin yung side mo. Opo. Parang Instead na, ikaw kasi. Yung parang condemnation na siya. Opo. Praise God. Sabi po ni... Paki, ayan. Sabi- Si Brother Jimboy. sige po, best friend Sabi niyo po. po ni Tito Jimboy,
Tito. Hindi, ni Kuya Jimboy. Yes po, nung nanligaw pa lang ako, kahit bawal po kasi estudyante pa ako, that time, inunawa pa rin ako na nung aming youth leader sa church na yon. To make the long story short, nakaranas ako ng palo ng Lord. Aray ko. Paano po siya pinalo? Paano In what palo? way? Paano palo? Naliligaw pa lang naman po Kasi siguro non-Christian yon yung doon time na yon, non-Christian pa ba? Sa kapag tuloy natin. Oo, buhay pa si ni Kuya Jimboy. Ang tanong ko po dun, sino po sa mga yun? Ay, joke lang. Kuya Jimboy. Hindi, joke lang, Kuya Uy, Jim. engaged na yan, Kuya Mark. Sabi ni Pastor Way Ali. back pa naman po Oh, yun. way back pa naman. Throwback Ano, na lang. Way back, ano ba yun? Hindi ko pa nakasama to si Kuya Jim. Basta ano, Matagal na po kayo magkakasama sa kasi Lord. nakasama ko po si Kuya Jimboy is 11 years old ako. Ayan, ang tagal na po Opo, Praise kaya God. talagang, sensya na Kuya Jim, talagang malayong agwat natin eh. Joke lang, hindi. Ang galing naman. Pero ano po, to be honest po, si Kuya Jimboy po kasi, yun nga, yung mga time na, syempre, di ba po, pag, during na, nagano ka na papasok ka na sa teenage, like na, I mean, Yes, opo. 15, sabi nga, 15, 16, 17, 18, mga dangers na yan eh. Crucial kasi, ano yun stage. eh, Opo. doon sila namimili ng, though, magkakasama kami, nagbabible kami, natututo kami ng Word of God. Sabi nga, masarap ma-fulfill ng Word of God yung mga bata kasi talagang mauunawaan pa nila. Amen. Kumbaga, ika nga nila, sabi wala pang sungay. Receptive pa kasi. Opo, Opo. pero yung dyan sa stage na yan, kasi nakasama ko si Kuya Jimboy is in a legal stage na talaga. So, kumbaga, ano po, naranasan niya rin, napapagalitan po kasi kami noon. Dati po, ang ano po sa amin ng youth leader namin, sa dati namin is that bawal kaming mag-breakfast without reading Bible, one chapter. Bawal kaming matulog Ay, without grabe, no? reading Bible, one chapter. Opo. Yun yung policy po namin, yung mga ganong bagay. And isa po yun sa mga policy na dapat study first. Ang laging pinapaunawa sa amin, may season ka. Ang katuwiran, handa ka bang kumain ng buto ng mangga? Siyempre hindi, hintayin mo pang maging hinog yan. 'Di ba? So, ganun ang sa Ganda amin ng na, illustration. na magets mo dapat na wala ka pa dyan sa time na yun. So, dapat maghintay ka. So, yun po yung mga ganung sa amin. Salamat po. Ayan, mga kabataan. mga Okay. kabataan. Opo, praise God. Sabi naman ni Pastor Ani, yung mahirap umunawa, yun daw siguro yung sa part niya. Pero sa akin, ako yung mga nakakita harap-harapan na dumating. Yung punto na tisod po. Pero talagang parang tinuturuan na umunawa. Ay, siya ang piping saksi. Ganun po ba? Siguro. Salamat po. Talagang makikita natin paunawa ng grasya ng Panginoon. No? Praise God. Sabi po ni Kuya Mau Sasaki, ibinulagar ko po na may jowa ako pero ang dami nagtanggol sa akin at sinabi nilang wala. Okay. Kala ko New Year's resolution niya Ay, Sister Emily Dumapia, hello po sa lahat. Ayan. Sabi po ni Ate Jessica Pat, ako po yung akala ko na wala ng pag-asa mula nang mamatay ang mama ko. I felt so lost and alone. Pero may isang nagmahal sa akin ng totoo, the lover of my soul, Jesus Christ. Praise God. Kasi kumbaga sabi niya, sukol na yung buhay ko, wala na, with 10 stars! Thank you po, Ate Jessica. Ayan po. Founder. Uy, ayun si Pastor Jay. Ayan. Shout out po sa aming founder. Blessed morning po mga kadulos. Paki-shout out po Singles Ministry po, Brother Mark. Praise God. Dahil dyan, another 10 stars! Si Ate Jessica. God bless you. Ayan. Ayan. Ang Ganda. ating pong kapampangan worshiper. Sabi niya, may time po sa buhay ko na nagkamali ako sa trabaho. Ayan, mahirap yan. Late yung output ko, may kulang at alam kong ako yung may kasalanan. Habang papasok ako sa office, iniisip ko na, mapapagalitan na naman ako. Pero nung kinausap ako ng supervisor ko, hindi siya sumigaw. Hindi niya itaas, ate, para mabasa ko. Kasunod. Hindi niya. Kaya natin to. Ate Che, pakisuyo daw po. Ayan. Hindi niya agad sinabi kung anong mali. Ang una niyang tanong, okay ka lang ba? Ay, May galing pinagdadaanan naman. ka ba? Doon ko na-realize na hindi pala lahat ng tawa, ang unang reaksyon ay manghusga. May mga taong pipiling Diba? umunawa muna. Tama. At doon ko rin nakita kung paano kumikilos ang Diyos. Kasi kung tutuusin, deserve ko yung sermon. Ayan. Pero ang naranasan ko ay grace. Like Kaya your pala, name. Mary Grace. Ang pangalan niya. Simula noon, natutunan ko na kapag may nagkakamali sa paligid ko, Ang galing naman. pipiliin kong magtanong muna bago maghusga. Dahil tulad ko,
may pinagdadaanan lang din sila. Ganda naman nun. May realization ka agad, ano? ganda. With 10 10 stars stars! again, Ate Jessica. Sana ganun, no? May Opo. interval lang yung mga 10 stars. Ayan. Sabi mo ni Ate Chia, ang hirap ng tanong. Pero gusto ko, proud ako i-share kasi pinagtagumpay ako ng Lord doon. Pilit kong tinatago yung financial deficit dahil ayoko makaistorbo o bumaba ang tingin. Pero nangyari pa rin. Ate Chia. Pero I remember one rant person ko na nagpa-realize sa akin. Hindi naman yan kakaibang sitwasyon. At acceptance is the key. And true enough, nung in-accept ko, God opened the heavens talaga eh. Kaya ngayon, hindi na ako naiyang maningil or mag-compute kahit piso pa yan. Tama. Ayun, wise, di ba? Sa With experience. 10 stars again. Ate Jessica, gusto ko yung mga pa-interval mo, Praise God. Ayan. Si Sir Evelyn de la Cruz, sabi niya, thank you, Lord. Hindi lang po sa taong hindi lang po sa tao, unang-una po si Lord ang nagbigay sa akin ng pangunawa. Galing no, praise na-appreciate God. natin si Lord. Ayan, Praise salamat God. po sa mga nagtatag, Pastor Amen. Boyet, Philip, marami pong salamat. Pagpalaan Ayan ka ng po. Panginoon. Sige po, Praise habang God. inaantay po natin, Pastor Arnel, Kuya Mark, no, ang kanilang mga sunatawan na si Ate Jessica sa sarili niya. Ayan. Kuya Mark, bakit po ba ito yung natanong niyo po? Ang ganda po ng realizations po natin. Ano po, Praise kasi God. nahulihan po ako eh. Illegal possession of cute face. O, diba? Ganda ng Kinabahan joke ko. kinabahan kami dun, ha? Hindi. Ano lang po yan, pang icebreaker. Oh. Kaya pala illegal dapat sa'yo. Illegal possession of cute face daw po eh. Okay, illegal pala yan, oh. Tumawa si ate. Sabi natin siya, what? Joke lang. Ayan So po. hindi po, ang ano po, sa akin po kasi, ang naranasan ko, nang ako po college. So, dati po, sa PUP, pag yung magkakaroon kami ng exam, totally quiz nga lang siya, pero yung the way na i-categorize is parang Para exam. siyang exam. Opo. And ang rule kasi, hindi kami parang talagang spoon feeding na, o next week meron kayong exam or ano matik na yan. So, ang nangyari Ano po siya, parang siyang surprise lagi? always po. So, ang ginagawa namin, pag nagturo ngayon, asahan mo na next week meron na. So, ang nangyari po sa akin, siyempre, dahil working student, hindi ko kayang mag-review sa bahay or sa Ang nakapag-review lang ako, it's either sa jeep, ang hirap nakakahilo kasi umaandar, tapos sa room. Sakto maaga yung prop ko. Ang policy po pala ng prop ko is, pag tumapat siya, whether pumasok siya sa loob ng room or hindi, once nasa tapat ng pinto, bawal ka nang lumingon sa kaliwat kanan, 1 paper lang at isang ballpen. Ang nangyari po nun, sabi ko, hindi pa naman mag-e-exam. Hindi pa naman Sabi ko, start. Opo. kasi talagang prayer ko talaga, Lord, kasi nakakatakot na bumagsak eh. Kasi yung computation po na lalabas talaga pag bagsak, 74. Yung ganon, yung total ng score mo divided by, times 100 ba? Divided by ganon? Divided by 100 times yung percentage. Opo, yung parang ganon. So, lalabas talaga. Sabi ko, pag bagsak ako, pag hindi ko ginalingan, identification pa. Pag kasi, multiple choice, nagagawan ka ng pattern, nakakapa ako, parang A, B, C, D, ano to? Ganon. So, ang nangyari po, sa madalit sabi, nahuli kami, kala ko, recitation. And then, lahat kami pinatayo. Ang naranasan ko noon wherein, syempre, bukod sa kabado ka, kala ko recitation, nagulat na lang ako dahil sabi sa akin, absent ka na, bagsak ka pa. Tapos pinalabas pa. So, ang naranasan ko po nun, kasi ako wala akong pakialam sa kasama ko nun eh. Kasi nga, ang main goal ko kailangan makapagtapos. Working student for the family. Saan po kayo nag-work noon, Kuya Mark? Sa Tubigan po. Ilan taon na po kayo noon? Mga Kasi since first year po ba? Since high school, nag-work na ako doon. So, Talaga? 7 years ako nag-work doon. Pero bukod po doon, nag-work pa ako sa iba pang, basta hassle lang. Ang Praise mahalaga God. para sa family, para sa, gusto ko Ang galing naman. Opo. makapagtapos. And then, yun po, pinalabas ako na zero ako. Pero bago yun, pinatayo kami sa harap. And ang sakit lang kasi sa pakiramdam, gawa ng, ang daming syempre, reality, may mga tumatawa eh. Hindi lahat naawa sa'yo. May naawa kasi kapwa mo working Tama. student. Gaya na sinabi ni Ate Mary Grace, di ba? May mga taong manghuhusga Talagang talaga. maluluha ka na lang. Syempre, parang, grabe naman kayo, hindi nyo man na-gets. Kasi, totally po, to be honest, alam ng mga ibang prop ko yan, nakakanta nila ako ng goodbye and thank you kasi nakakatulog ako during the class. Alam po Dahil yan. po sa pagod sa work. Opo, kasi physical lang work ko eh. Tubigan, tapos pag Buhat-buhat. buhat. Opo. Ako na driver, ako papahinante, ganun. And yan po, kumbaga, napahiya ka na, nasiro ka na,
tapos Pinagtawanan absent ka pa, ka pa. pinagtawanan ka pa. And Ah. thankful din ako sa mga, kasi yung mga ibang kasama ko talagang working student, like nag-work sa Jollibee or what, alam nila yung pakiramdam na, diba, breadwinner ka, yung pinagtrabawan mo, imbis na puro sa school lang, makakuha mo lang is parang pamasahe mo lang. Kasi, tumutulong din po kami. Kami lang, nagkakaunawaan, wherein, pero ganoon pa man, ang sakit pa rin. Kasi, sa gitna ka, mapapahiya ka. Tapos parang, Ano po yung reaction niyo po nun? hindi ko alam kung iiyak ba ako. Pero to be honest, nanginig ako. Na aminado ako, may galit. Kasi yun yung parang naging, kumbaga, defense mechanism ng katawan ko na, parang, bakit? Hindi naman nangopya. Wala ka pa naman. Kumbaga, hindi pa naman napasok sa, hindi pa naman pumapasok, hindi pa naman nag-start na, get one for sheet of paper, mga ganun. Opo, wala pa naman. Tapos, zero agad, tapos absent pa, or in, sabi ko, Alam po ba ang ng hirap. professor nyo na nag-aaral, nagtatrabaho po kayo? Sino wala. po pangalanan nyo po? Wala. De, joke po. Pero, yun. UP yan eh. Opo. Kasi ang katuwiran sa amin kasi is whether nag-work ka, may family ka or what. Ay, no excuses. Parang ganun Kasi, po. patunayan mo na deserving ka. Kasi yun yung sinabi sa amin scholar ka ng bayan, pinag-aaral ka ng buwis ng bayan. So, dapat panugutan mo yun. Oo nga pala, scholars po ang tawag. Ano po? Mga scores ka. So, hindi obra sa amin na, sa kanila na, unawain ka namin. Pero thankful ako, may ibang prof na gano'n, nakakaunawa. Pero sa kanya hindi eh. Kasi, pinag-aaral ka, so, panagutan mo. Kung baga, binigyan ka ng pribilehiyo mag-aral, ginusto mo yan, parang gano'n. Wala po akong at sobrang sakit lang. Kasi nga, to be honest, alam po nila mamay na, kasi alam nila kung paano ko naman talagang pinagpupursige. Gayun nga lang, di ko talaga kayang pagsabayin. Kasi po, share ko lang, nang ako po yung nag-aaral at nagtatrabaho, ang schedule ko usually, 7 to 10 work, 10 to 1 school, 1 to 5 work, 5 to 8 school, and then grabe 8 no. onwards work. Basta as long as I can earn money po, kailangan gagawin ko talaga everything na kaya ko. Kasi yun talaga eh. Pero, Ilan po ba kayo magkakapatid? 4. And sila mama at papa. Panganay po kayo? Matanda na sila nag-asawa. So, yun. Ganun talaga ang normal na Opo. concept ng po. So, Grabe. yun. Sabi po nila, I salute you, Brother Mark, ang tatag mo. Praise God. Kuya Mark, saan po ba natin ninango yung pag-aaralan po natin ngayon? Dahil dyan, may nag-send ng 10 And stars! Mula kay Carmela de la Cruz, Juan. Kalmado na yung boses. May papunta na po tayo sa Word of God. Tama, nakakatuwa at nakakahiya sa mga kabataan, di ba? Na Nagsasayang. grabe, nagsasayang. Pero katulad po ninyo, we salute you po. Salamat po for being an inspiration. Sipag, mabuhay ang mga working students, yung mga nagsasayang ng tuition dyan. Mahiya kayo, sabi po Praise ni God. Ate Che. Opo, Praise bago ko God. po yung Bible verse, gusto ko lang pong itaas si Lord. Kasi to be honest po, Amen. bago ako makapag-aral sa PUP, nag-unang exam ako, hindi ako talagang nag-pray ng todo. Tapos Mahirap nabagsak. po makapasok dyan Opo. di ba? Second time, binigyan ako, isa lang yung pinakaano ko, iniyak ko. Totoo po pala na pag iniyak mo kay Lord, binigay niya kahit anong ayaw mo na. Dahil ang hirap working student, every time nagde-decide ako mag-stop. Sabi ko, Lord, pag-aralin mo ako, wala akong kakayahan, wala akong kakayahan family ko, Lord, kayo na po bahala. Praise God, kasi every time, nagpapaalam ako sa mga classmate ko, guys, ako kasi hindi kinakaya, hindi na rin kaya ng katawan ko. Pero praise God, napagtapos ko po, and lalong gusto ko mag-thank you kay Lord kasi wala akong bagsak. May pasang-awa pero walang bagsak. So, baga hindi ko iname kung ano man yung honor or what, pero sabi ko makagraduate lang ako. Talagang pinatunayan ng Lord doon sa 4 years na paghihirap ko every time na grabe ang Lord, hindi ako Lagi pinabayaan. struggle po, no? Opo, to be honest, ilang midterm ang nababagsak, ilang finals na nababagsak. Tapos nagugulat ka na lang, biyaya ng Lord. Kasi daw, tinanong ko yung prof ko, nakaano daw sa performance, sa recitation, quizzes. Sabi ko, Lord, grabe ka. Kasi sino ba naman ako? Lutang ako lagi. Laging kulang sa tulog. Oo nga. Diba? Parang, paano mo sasagutin yun? Lalo kung math. Pero yun po, going back. Lalo kung math. Gusto ko lang talaga si Lord, itaas lang. Wala Amen. sarap lang. Kapag doon nyo na-realize na noon pa man, pinaparanas na ni Lord yung grasya Ay, niya sa opo, buhay grabe mo. talaga. Praise Hindi God. na mabilang sa kamay eh. Hindi na kaya ng kamay at paa. Grabe ang Lord talaga gumalaw. Amen. Opo. Praise God. So, ang Dahil dyan, may 50 stars ka ulit. Kay Ate Marisa, Marisa Labay. Kahit anong usapan pa yan, Opo, may papasok 50 natin stars stars ka. na yan. Kailangan pasalamatan natin sila. Ayan. Kailangan itong 30 minutes na nalalabi, Brother Yes. Mark. Talagang... Sulitin mo, Kuya Oo, Mark. sulitin Go. natin ito, ha? Apo, sige po. So, ang pinaghanguan ko po nito ay Book of John, chapter 8, verse 1 to 11.
NIV po. John chapter 8, verses 1 to 11. But Jesus went to the Mount of Olives. At dawn, he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. The teachers of the law and Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law of Moses commanded us to stone such women. No, now what do you say?" They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him, but Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again, he stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and live your life of sin." Praise God. And this is the powerful words of God. Hallelujah. Praise Thanks God. be to God. Praise God. Sabi po ni Pastor Boyet, kaboses mo si Sir Mark kapag nagbabasa ka, Brother Mark. Ablang, oo nga. Ate Che, kaboses mo ni Teacher Mark. Praise God. Hallelujah. So, ayun po. Gusto ko lang po i-share yun kasi... Ano po topic po natin? Ay, Kuya Mark? sorry. Ang topic po is caught in the act, held by grace. Caught in the act, held by grace. Yes po. Ang galing naman. Salamat, Panginoon. Sige po, Kuya Mark, ano po ba yung tagpo na makikita po natin? Grabe po, no? Parang ang intense agad nung senaryo po dito eh. So, yung tagpo po makikita natin na yung babaeng nangangalunya, talagang napunta sa kalagitnaan at talagang huhusgahan. Pero nakita natin kung paano ang Lord gumalaw sa buhay ng babaeng iyon. At the same time, nakita rin po natin na kung paano yung mga tao sa paligid ng babaeng yun, paano siya husgahan, paano siya, kumbaga, matahin. Diba po? Pero, yun po, yung gusto ko pong i-share na isa sa mga number one point po is, when you are caught and exposed, there are moments when our failures are no longer hidden. We are caught in the act, caught in sin, regret, weakness, or decision we wish we could undo. The women in John chapter 8 was exposed publicly, humiliated, Tama. and judged. She had no defense, only shame. Many of us feel the same way. So pag nahuli po tayo kasi, 'di ba, usually ang pakiramdam natin, lalo tayo as Christian, sa totoo lang, mapakabataan ka man o nasaang ministry ka. Pag tayo nahuli, it's either, hindi ako yun. Or hindi You deny. ko, talagang yung, talaga na, nidepensa mo yung sarili mo na, hindi ako yun, ay hindi, nagkamali lang, hindi, tao lang, mga ganun. So, minsan, Praise pag God. nahuli ka na, in a way na nakot ka na ng maraming tao, yung puso mo, syempre, pag ikaw, kunwari, napagsabihan ka or what, parang, ayoko na nga, parang, iiyak ka na lang, gusto mo, walk out na lang. Yung, ako minsan, ganun po na parang, so, bigyan Gusto pa yung na lang sarili. pong takasan. Oo, parang bigyan ko na naman sa sarili ko. Kasi, di ba, sabi nga po, kung pag may pagpapala, may pagpapalo, may pagtutuwid din. So, kumbaga, tinutuwid tayo, pero tayo, ang depensa natin, ayoko na. Iba yung iiyak ka, May ayaw resistance ka. po talaga. Minsan, ayaw ka sa ministry, minsan, di ba, may ganun Ganun po Kumbaga yung nagiging negative yung kanilang Opo. respond dun sa... Kuya sa- Mark, Pastor Arnel, may tanong ako dyan. Ang ganda kasi nung title niya, di ba sabi niyo, Caught in the Act. Opo. Kasi po, what if, ganito po yung nangyari, Pastor Arnel, Kuya Mark. What if, sabi niyo po kasi, di ba, caught in the act, that's why she felt that shame na guilty siya. Opo. Ano naman po yung scenario? What if hindi siya nahuli? Would that be the same shame na masasabi natin na under siya ng kahihiyan? Or may condemnation ba doon? Paano kung, di ba Pastor Arnel, Brother Mark, pwede po kasing ganun eh. Di ba hindi naman lahat ng, sabi nga, there are hidden sins. Opo. Paano po kung hindi naman siya na-expose, wala namang nakaka-caught up sa atin? Ano po yung pwede nating masabi po doon? How do we reconcile that?
Ako po, to be honest, sabi nga nila, pag wag mo, pag kasi hindi ka nakakaramdam na nakokonsensya ka sa ginagawa mo, puno na ng kalyo yung puso mo or yung kaisipan mo. Pero, syempre, whether nakikita ka man o hindi, alam mo na sa sarili mo na, cliche word man na sinasabi nila na alam ng Lord yan, dapat alam mo rin sa sarili mo, from the bottom of your heart na mali ito eh. Grabe, Whether may nakakakita saan, mali ito eh. Kasi alam mo na yung tama eh. Pero may pagkakataon din na Opo. nasa under deception din kasi. Paano yun, Under Pastor deception. Arnel? Ang ganda nung sinabi ni Kuya Mark eh. Ano natin muna, intindihin muna natin yung pinaka-scenario. Opo. Okay? From the word caught in the act. Caught in the act, ang scenario is, merong si Jesus Christ ay hinahanapan ng butas ng mga religious leaders. Opo. So ang kwento, yung babaeng nahuli sa pangalan niya, parang PowerPoint lang siya, object siya ng isang senaryo para ikot si Jesus Christ. Kung meron talagang kinokot in the act dito, Si Jesus pala, si Jesus no? Christ siya. Si Grabe, Jesus no? Christ ang kinokot. They are using the woman. Parang Oo, ganon. they are Instrument, no? kasi ang nangyayari, parang itong mga religious leaders, kung titingnan natin yung chain ng mga events, wala na silang ginawa kundi hanapan ng pagkakataon para maparatangan si Jesus. Grabe. Isipin niyo po, ang hirap dun sa part ni Jesus Christ kasi ang ganda na ng ginagawa niya and yet tinahanapan pa siya ng Ang hirap ng ganon, no? diba? Hinahanapan siya ng Kuya Mark, ganun ang grabe. senaryo ni Jesus Christ. Ngayon, para mabigyan ng pagkakataon, yung pagkaroon ng pagkakataon, ang ginawa nila, tinatrap nila si Jesus Christ sa pamagitan ng isang babaeng nilapit nila kay Jesus Christ na they are saying na itong allegedly, itong babaeng ito, she was caught in the act, Tama. no, of committing adultery. Ay, oo nga, Pastor Arnel, Kuya Mark, kasi di ba sabi, alam nila yung law of Moses eh. Opo. Pero bakit hindi nila binato na on the spot? Kasi nakot naman siya eh. Kailangan pandalin siya kay Jesus Christ. Okay, dapat Parang natin ganon? maintindihan bakit ba ganun. Bakit Ay, ganon? Opo. Unang-una, maraming mga irregularities dito sa pangyayaring ito. Unang-una, sa batas ng mga Hudyo, kapag tama naman na may sa kautosan ng mga Hudyo, they will stone into death. Ang isang, kasi sa totoo lang, Grabe, sa hindi Bible, po. it's a serious thing if a woman will commit adultery. Hindi siya basta-basta klase ng kasalanan. Ang ganitong uri ng kasalanan ay ang kabayaran nun, kamatayan talaga. On the spot po, no? Talaga Grabe. stone into death sila. So Hallelujah. mabigat siyang kasalanan. Opo. Kaya sa kanilang kustumbre, kanilang tradisyon, ang mga babae very reserved. Sila ay mga sheltered na mga babae kasi hindi yung dangal ng isang babae sobrang halaga sa kanila noon. Okay? So ngayon, ang kautusan, ang regularity dito, bakit sa kautusan ng mga Hudyo, kapag nahuli sa akto ng pangangalon niya, Batuhin, opo. batuhin, pero dalawa sila. Ang problem kasi dito, ang nilapit lang yung babae. So At dalawa silang the first babatuhin, question ano po? is, where is the guy? Nasaan yung lalaki? So doon pa lang, meron na kagad. Kasi ang kanilang hindi naman to seek for justice eh. It's not to seek for justice, kundi para gamitin yun para merong maipukol kay Jesus Christ. Kaya ang sinasabi sa kautosan na itong babaeng ito nahuli sa pangalan niya, dapat batuhin hanggang sa mamatay. Eh, hindi kumikubo si Jesus Christ. So, parang tinitis nila si Jesus Christ na, magbigay ka ng verdict. Parang ginawa nilang court, parang ganun po, no? Kumbaga siya yung husgado na. Oo, parang ganun. Kaya si Jesus Christ talaga, parang siya yung kinokot in the act doon eh. Huwag lang siya kasi magkamali. Ganito ang nangyayari. Dilemma yan. Pag sinabi niyang, sige, ayon sa kautosan, batuhin. Opo. Okay? Sasala naman siya sa batas ng Roma. Okay? Kasi sa John chapter 18, sinabi ng Pilato, sinabi ng mga Hudyo kay Pilato na wala silang kapangyarihang magpataw ng kamatayan. Kasi tandaan natin, bagamat may kautosan ng mga Hudyo, sila ay under sa Roman government. Opo. So hindi sila po pwedeng basta mag-execute ng isang tao without the consent of the government. So kapag si Jesus Christ, sinabi niya, sige, batuhin niyo patay naman si Jesus Christ sa Roman government. Pag naman hindi,
Pag naman wag niyo ano kasi patay naman siya sa Law of the Jews. law of the Jews. So parang Parang either way pala, Kuya Mark. parang din yun sa pagbabayad ng buwis. Diba? Si Jesus Christ, kinokot din siya na marapat ba na magbigay ng tax kay Cesar. So sinabi ni Jesus Christ, bigay kay Cesar, ibigay yan sa Diyos para sa Diyos. So parang laging ganun yung senaryo ni Jesus Christ dito. So meron ngayon, isang babae, ito ngayon nakaka-intriga dito. Sa pangyayaring ito, isang babae, guilty siya. Opo. Even si Jesus Christ, hindi niya pinagtanggol yung babae, hindi niya sinabing, hindi yan guilty In fact, talagang in-affirm pa nga niya na talagang guilty yung babae. Opo. Okay? So ngayon dito papasok, brother Mark Anthony Ablong. Sumpleto. Itong sinasabi mo na grace. Galing. Pasok natin ngayon Parang yung yun ang grace. inaranasan niya. Paano mo ngayon nakita yung salitang grace dito sa pangyayaring ito? Opo, Kuya Mark. Ayun po. So, nakita ko po yung grace kasi, di ba sabi, dun nga, when others are ready to throw stones, the crowd represented Hallelujah. condemnation. No? Tama. So, sila yung boses na nagsabing, failed ka, Matay ka na, parang ganun, no? Hindi ka worthy, tapos na ang Diyos sa'yo, ganun. Pero dito, but Jesus changed the atmosphere. Sabi nga po dun sa John 8:7. Amen. Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone one by one. Yun nga, the stone fell and judgment left, grace remain. Opo. Kasi Praise God. kung tutusin naman talaga, kung ikaw normal na tao, isipin, ito, ano na to ano na to talaga, convicted, tama ba yung term? Basta yung talagang talagang Guilty talaga Guilty na nila, talaga. opo. Pero si Lord iba yung yung binigay niyang pagkakataon 'Di ba? Na hindi ko tutusin. Kung kami, tayong taong husga, wala na talaga. Tapos ka na. Sabi nga, pero si Lord iba yung ginawa niya Binigyan niya ng panibagong buhay yung tao, yung babae. So, yun dun pa lang yung grasya Yung grasya na binigay ng Lord. I-relate ko lang din po yung dun sa shinare ko nga po. Di ba nga po, doon bagsak ako. Praise God po noon kasi natapos ko yung SEM na yun, hindi ako bumagsak sa subject na yun. Amen. Bagsak man ako sa quizzes, ang dami kong pero praise God kasi ang Lord ang gumalaw talaga. Hindi talaga, to be honest po, hindi ko siya parang pagmamalaki, si Lord lang pagmamalaki ko. Ang sabi ko noon, Lord, kasi ang hirap Christian ka, tapos tingin sa'yo Christian Kasi nagpa-Bible study rin po kami noon Tapos sabi, Pag naman palang pala talagang school days nyo ay Opo. Kristiyano na kayo Opo. talaga. So, ang hirap sa ganong part kasi one single mistake, Christian ka, tapos mangongopya ka, Christian ka, magpapakopya ka. Ang hirap po nun. Pero sabi ko, Lord, ang hirap manindigan, no? Ang hirap. Tanong kasi dito, Brother Mark, sa pangyayari mo, sa testimony mo, bakit minsan pinahintulutan ng Diyos na umabot sa point na nahahantong ka sa isang shameful na pangyayari? Nasaan ang grace ng Diyos doon? Nandun ka nga sa isang shameful na pangyayari. No? So, kumbaga, parang ganito. Minsan, para maintindihan natin yung grasya ng Diyos, nag-start yung grasya ng Diyos dun sa babae. Opo. Hindi lang nung time na sinabi ni Jesus Christ na hindi kita i-condemn. Ang nangyari, nagsisimula ang grace ng Diyos sa babae nung mahuli siya sa pagkakasala. Kasi, intervention na yun ng Diyos sa kanya. Yes. Kasi kung halimbawa, walang makakahuli sa kanya, Yon, Pastor. magpapatuloy ang kanyang kasalanang ginagawa. Kasi she was enjoying it Oo. Diba po? Pero itong babaeng ito, unang-una, para ma-appreciate niya yung grace of God, kasi na talaga ang Diyos natin, gracious siya. Okay? Pero minsan, ang grace ng Diyos, hindi natin ma-appreciate kung wala tayong realization na mali ang ating Praise ginagawa. God. Praise God. Praise Ganon God. kasi nangyari sa babae. Nagising din yung babae, kasi minsan, kapag mali ang ginagawa natin, lasing tayo sa kaligayahan. Totoo. Lasing tayo. Pero si Lord, pag nag-intervene sa atin, ibubulgar tayo dun sa mali natin na yon. Hindi para i-destroy tayo, kundi para i-restore tayo. Amen. Amen. Ang purpose of God's grace is not to condone us, not to tolerate To shame us, us. but to Yeah. restore us. Hallelujah. Tandaan po natin, si Lord, minsan, wawasakin ni Lord
akala kasi natin pag kinokorek tayo, pag tayo ay pag tayo ay napapahiya, feeling natin winawasak yung pagkatao natin dahil sa pagkapahiya. No. Ang grace ng Diyos, wawasakin niya yung mga bagay na pwedeng talagang tuluyang sumira Buwasak sa'yo. sa atin. Tama. Kasi inisip natin, Lord, ba't ganun? Wasak na ako kasi sa mga pangyayari sa buhay ko. Hallelujah. Hindi mo nalalaman, Praise God. sinasalba ka ng Diyos sa isang bagay o kasalanang yun ang magwawasak sa'yo. At yung kahihiyan na naabot natin, proseso yun ng Diyos para buuin tayo at iiwas tayo sa yun yung sinasabi mo pagkawasak. kanina, Kuya Mark. Ang ganda Yun. pa, Sir. Kasi sabi ko, paano kung hindi siya nakot? Sa paningin ng mga tao, hindi siya guilty. Wala eh. Walang nakakot sa kanya. Eh, ang hirap naman no, papatawarin mo isang taong hindi naman nanghihingi ng tawad. Eh, ba't hindi nanghihingi ng tawad? Hallelujah. Eh, kasi hindi naman niya tinatanggap na mali yun. Pero nung time na yon, lahat ng mga tao sinasabi sa kanyang mali yan. Kinaladkad siya. Lahat ng kahihiyan inabot niya. Nung time na yon, ready na siya. Mali talaga, tanggap ko na talaga ako ay hahatulan. Doon pumasok naman yung Grabe. kahabagan ng Diyos Praise sa kanya God. na deserve ko eh. Pero tinan mo pati yung mga tao sa paligid niya, hindi rin siya inusgahan. At si Jesus Christ na may pagkakataong husgahan siya, at talagang kahusga siya, hindi siya inusgahan. Salamat, Pero doon niya Panginoon. na-realize, Hallelujah. si Lord pala. Si Lord pala. Minsan kinakailangan ko harapin to. Kasi hindi po pwedeng yung grace ng Lord ibibigay sa iyo sa panahon na palalakasin pa yung loob mong gumawa ng mali. No. Kundi ang grace ng Lord ay yung pagpigil pa lang ng Diyos sa iyo na gawin ng isang bagay na makasisira sa iyo, doon pa lang may grace na ng Lord. Ayun. Pastor, paano naman yun, Kuya Mark? Kasi di ba, halimbawa, may mga tao ka na they are close to us, very dear sa atin. Opo. So, sinasabi natin yung, kumbaga, minsan di ba, may mga tinig talaga ang Diyos sa mga tao eh. Lalo sa mga lingkod ng Panginoon. What if, Pastor, ako yon parang pinapakinggan ko lang siya, pero wala sa akin yung reality. Parang, kumbaga sabi nga ni Kuya Mark, kalos na yung heart ko. Paano po ba makakalaya sa ganun, Pastor? Ano po ba yon? Parang, paano yun? Parang ang hirap po kasi. Yung ang dami nang sinasabi sa'yo, kinokorek na yung na mali yung Namanid ka ginagawa, na. kinokorek ka. Tapos, yung parang walang realization, Pastor Arnel. Oo. Doon papasok yung tinatawag nating discipline, God's discipline. Amen. Kasi, sinabi mo from the word itself, kalus, ang pagkakaroon kasi ng kalyo, or callous heart, hindi naman siya nangyari overnight. So ito ay, nagbunga ito ng pagkokompromiso. Pagkompromiso na parang ini-ignore natin yung mga warning, ini-ignore natin yung mga reminders sa atin, to the point na parang na-immune na tayo, kaya parang puro reminder. Yun yung word, immunity. Oo, parang na-immune ka na sa ano. So nangyayari, parang binabaliwala mo na lang kasi hindi mo tinitik na seryoso. Eh dumating yung point na isang malakas na blow ng basag ka ngayon. Kasi nga, paraan ng Diyos yun para i-break kasi nagkakalyo eh. Tumitigas ang puso. Yun, tama. Tumitigas ang O puso. kasi di ba pag nagkakalyo tayo, matigas na part ng laman ng tao yun. Kaya Grabe. minsan, yung masakit. Kaya ang napakahalaga pa lang, kapag tayo po, madali pa tayo masaktan. Kunyari, tinutuwid tayo tapos parang sensitive pa tayo. Magandang senyales yon. Magandang senyales, kunyari, parang isang lang pitik sa'yo, lang. correction lang sa'yo. Opo. Parang ka na kagad, apektado ka na, tinatablang ka na kagad. Magandang sign yun. Magandang sign yun. Ang ibig sabihin, hindi pa kalyo puso mo. Hindi pa kalyo. Okay, tama. Pero kapag halimbawa dumadating na sa puntong parang okay lang, parang sanay na ako. Hindi ka dapat nasasanay ng kinokorek. Hindi ka dapat nasasanay. Maganda pa nga yung ugali na parang yung konting lang, parang nag-check na kagad sa sarili. Kasi ibig sabihin nun, hindi pa kalyo puso. Yun ang maganda doon, no? Ba't tayo napunta doon? Pastor Arnel, Kuya Mark, kasi ang ganda po, habang nakikinig ako, binigyan niyo po kami ng another realization. Kasi alam mo, to God be the glory every time po that the Word is God is being discussed here in morning devotion. Diba actually, yung iba nga,
Minsan paulit-ulit yung mga verses. Pero nakakamangha ang Diyos na ang dami niya pong tinuturo sa atin. Oo nga Di ba, po eh. Kuya Mark? Di nauubos yung kwento ng Oo, ano. totoo. Sa tagpong ito. Kasi pwedeng ang pananaw natin na every time na kinokorek ako, kahihiyan ko yon, down ako, 'di ba? Parang binabasag ako ng Panginoon. Pero ang ganda nung sinabi niyo kasi kanina na kailangang basagin kasi tumigas yung puso natin. Tapos kapag nabasag na, yung bubuuin ka ulit ng Diyos pala. Hindi siya natatapos, pastor, kasi 'di ba marami po, pastor, aminin natin. Marami po kasi talaga ngayon sa especially tayo kasi lagi yung mga subject diyan sa mga usapin na yan, sa mga Christian churches na kapag nare-rebuke ng leaders, umaalis sa church. Parang ganun po. Actually po, minsan na ano natin yan eh. Meaning kung minsan mahirap siyang i-grasp yung pagtutuwid. Kasi masakit. Wala namang pagtutuwid Hindi na naman siya madali. nakaka-enjoy talaga Oo, po. talagang kahit sabihin mong tumaas ang kilay, sa atin may meaning na yun eh. Kasi tayo, nasasaktan tayo. Opo, mm-mm. So, kahit walang meaning, bibigyan natin ng meaning. Kasi nga, we are hurting. So that's completely understandable. Pero tandaan po natin palagi, sa Diyos, hindi rin siya nag-e-enjoy. Kasi bilang magulang na din. Grabe ang Never galing. ang isang magulang, pag pinalo mo ang anak, pagka pinalo mo ang anak, sa puso mo bilang magulang lumalatay. Pastor Arnel, parang kapag pala nasasaktan tayo, mas nasasaktan ng Diyos. Oo, Parang ganun. tandaan po natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. At sa pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi siya natutuwa na tayo nagdurusa, hindi siya natutuwa, pero mamarapatin ng Diyos na masaktan ka na ngayon, kaysa saktan ka ng malimong gagawin Praise sa iyong God. buhay. Kasi Yun ang totoong love no? ganun ang totoong pag-ibig. Makita natin ang pag-ibig ng Diyos. Tingnan mo ang sabi ng Panginoon, ito yung grace ng Lord sa kanya sa Yes. babae. Sabi ni Lord, hindi na kita hatulan. Go and sin no more. Una, sabi, Amen. from the word go. Ang sabi ni Lord, go. Ang ibig sabihin, magpatuloy ka. Ang pagtuturo ng Lord sa atin, hindi para sabihing, tumigil ka na, huwag ka nang maglingkod, huwag ka nang magpatuloy sa buhay. Hindi ganun ang Hallelujah. Diyos. Praise Go, God. magpatuloy ka. Ang puso ng Diyos, pag binuksan natin, never niya sasabihing, tumigil ka na sa paglilingkod. Sasabihin ng mag-give up ka na, mag-quit ka na, sumurrender ka na. Hindi ganun ang puso ng Diyos sa atin. Hindi porki ang Diyos ay nagtutuwid sa atin, nagtuturo sa atin. Sinasabi ng Diyos, tinatanggal ka na. Ay, hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun. Ang gusto pa nga ng Diyos, go. Magpatuloy ka sa kabutihan. Magpatuloy ka sa paglilingkod. Amen. Magpatuloy ka sa kabanalan. Yan ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi na, go and sin no more. Ang gusto ni Lord, gumawa ka sa Diyos. Stop mo yung sin. Yes, praise God. That's the term. Praise God. Kuya Mark, no? Ay, sabi po ni Kuya Mau Sasaki, Amen. Salamat dahil kahit ang hirap ko siyang i-let go noon, kahit ang sakit, para sa akin natalikuran siya at pili ng aking pananampalataya. Pero andun pala yung grace ni Lord sa time na nasaktan ako at umiyak ako sa sakit. Dahil ito pala ang plano ni Lord sa akin ang ipagamit kong sarili ko sa Kanya. Aminin ko po, gumaan at naging malaya ako nung pinili ko si Lord kaysa sa Amen. Kanya. Sa umpisa, hindi mo kagad So, marirealize. masakit talaga sa una. Oo, hindi mo kagad marirealize. Opo, grabe. Pero- Sabi po, ay sige po, Sir Arnel, sige po. Kung ba hindi ma-realize agad, pero makita mo yung effect niya sa dulo. late na. Yung purpose ng Lord. Praise God. Praise God. Ang galing naman, Kuya Mark. Ang ganda po ng revelation ng Lord. Sabi po ni Ninang Shirley Solangon, grabe ang ganda ng revelation kay Pastor Arnel. Nawa ay itanim ng malalim na malalim sa ating mga puso ang Word of God sa araw na ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kasi Kuya Mark, binigyan tayo ng another facet ba tawag doon? Another face. Yeah, Ma'am Ivy. Faucet lang dati. Diba, nakakatalino ang morning devotion eh. Oo, kaya kahit puyat ako minsan Ito Another face ng grace no? Yes. Ah! Tinan mo, alam mo, ang Thank ganda, you, ang Lord. ganda-ganda. Kasi kagabi pa lang, pinag-usapan yung Opo, grace sa of OBS, God. opo. Alam mo, bilang coming from a life na bat ako ng utang, kasi talagang umikot sa utang kagabi. Alam mo, nakikinig ako, parang dalawa masakit na masarap. Masakit kasi alam mong tinatablan ka kasi double-edged sword ang word Pero masarap pagka may willingness ka na, dapat hindi ito gantong buhay ko. Na dumating yung time na, maganda rin sinabi ni Pastor Alen sa comment, sabi niya,
Kaya yung yung mangarap ka din na hindi na ako mangungutang, darating na sa point na parang uunlad ako na gagawin yung gusto kong ayoko magstay dito. Minsan talaga ano ka ni Lord sa isang situation na para hindi ka magstay. Amen. Yung i-interrupt ka doon, di-disturb ka ni Lord. Kasi parang, parang tinanggap mo na sa buhay na ganun ka na eh. Parang ganun. So, totoo. I-disturb ka ni Lord doon. Minsan kasi di ba may mga Kuya Mark, di ba may mga Christian na gano'n na, dito na lang ako eh. Oo. Pero ang galing, no? Pag may mga ganun pa lang, i-grab natin yung opportunity kasi si Lord pala, maaring nagre-reveal na siya sa'yo na hindi ka hanggang dyan lang. Yes. Kasi ang taas-taas Grabe. ng pangarap ng Diyos Hallelujah. sa buhay natin. Praise Napakataas God. talaga. Praise God. Amen. Sa totoo lang. Saka yun, di ba yung basahin natin saglit lang to ha. Sige Paano po. Titus chapter 2 verse 11 to 12. Basahin natin. Brother Titus Mark. chapter 2 verses 11 to 12. Sige po, Kuya Mark. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Hindi ko naintindihan sa English eh. Tagalogin natin. In Tagalog po, Tito chapter 2 verses 11 to 12. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Hallelujah. Verse 12, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Ganda, Diyos. di ba? Grabe. Yan ang purpose Hallelujah. ng grace. Yan ang Praise purpose God. ng grace ng Diyos. Amen. Tandaan po natin, pag magulo ang buhay mo, aayusin ng grace. Pagka Amen. maayos ng buhay mo, pipigilan kang magulo ng grace. Praise God. Ano po? Kasi ang gampanin ng grace, pag magulo ang buhay mo, pag-agandahin ng grace. Pag nakikita naman ng grace ng Lord na parang maayos ang buhay mo tapos papunta ka sa kaguluhan, i-interrupt ka ng grace. Kasi ganun ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos sa atin. Hindi lang tayo baguhin, kundi panatilihin sa kabanalan ng ating pong Panginoon. Ganun ang Hallelujah. Diyos. Salamat, Panginoon. Napakabuti ng Diyos natin. Sa totoo lang, hindi lang natin siya minsan maintindihan kasi nga parang doon yung damdamin. Emotion yung talaga po, meron- number one. Meron Totoo tayong po. sariling kalooban. Pero kapag sinorender natin, akala mo yung parang, ano ba yan, nawala na sa akin. o Wala hindi na akong ganito, authority sa buhay ko, ganito, parang ganun. biglang ganon. Parang isip mo, parang hinuhusgan ako, parang hindi ako naiintindihan. Pero hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Hallelujah. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Praise Mahal na God. mahal tayo. Pastor, what if, Kuya Mark, what if may mga nanonood po ngayon na ganito po yung kanilang pakiramdam? They were caught in the act, tapos feeling po nila, pinag-uusapan ka ng mga tao, 'di ba? Feeling mo dapang-dapa na yung pagkatao mo. Ano po yung maipapayo po natin po sa kanila? Imagine po, 'di ba? Ang hirap din po kasi noon eh. How can I keep going po despite po na ayun, ang dami ko naririnig na boses na pagkondena sa akin. Paano po 'yun? Tuloy lang. Tuloy lang. Yun ang sa akin ni Pastor Lauro din eh. Parang, kunyari, meron din kasi ako pagkakamaling nagawa. Tapos parang nahiya ako. Sabi niya, consequence, kung may nadidinig ka, bingihin mo na lang sarili mo. Kumbaga sana parang Yun, ang ganda. pagsiksikan mo ang sarili mo sa Diyos. Praise God. Pagsiksikan mo, kahit na sabi yung pakiramdam mo, parang di ako belong, di na ako tanggap, ipagsiksikan mo sarili mo sa Gusto ko Panginoon. yun. Parang Hindi narinig ka ko pa, yan. kahit pinaalis ka na, sinabi ng Pastor Lauro, Hallelujah. walang kahit sinong pwede magpaalis sa'yo sa church. Kahit pa pastor, sinabi ng pastor, tumigil ka na, umalis ka na sa church na to. Huwag kang aalis hanggat hindi ka pinapaalis ng Diyos at di ka naman yata pinapaalis. Ipagsiksikan mo ang sarili mo. Pag nakita ng Diyos, Hallelujah. ang atin pong pagsisikap, Praise God. magugulat ka, ang nagpapakababa, itinataas. Amen. At ang nagmamataas, ibinababa ng Panginoon. Kaya Praise ganoon God. lang naman ang Panginoon. Mabuti ang Diyos natin. Amen. Ito. Kuya Mark, kayo po, ano pong ganda naman? Kuya Mark, kayo po, ano pong maipapayo niyo po? Siguro po sa akin, una talaga, humingang malalim para makapag-focus ka. Tama. Kasi totally Kasi po sa nandun ganyan. yung emotion, Kuya Mark. Number one talaga, Opo. number one. Siguro, 90 to 95% emotion talaga eh. Hindi mo maiisip na mag-pray eh. Di ba? Ay, teka lang, parang napahiya ako ba? Parang Hindi mo gano'n. alam kung paano ka, hindi naman lahat alam kung paano mag-react ng tama. Paano ka babawi, no? Mula sa Oo. sitwasyon. Okay po. Paano yun? Hindi mo alam. Pero siguro, yun po, mag-pray, tapos huminga ng malalim, mag-pray, and then, yun nga po, sabi nga ni pastors, magpatuloy. Kasi, dapat Tama. naman talaga eh. Lagi tayong magpapatuloy. Hindi Praise tayong walang hihinto, walang babalik sa umpisa. Kasi yun talaga yung dapat.
Diba? So, yun po, yun lang masabi ko. The more, no? Akala ko dati yung grace yun na yun eh. Pero binigyan tayo ngayon ng another realization na ang grace pa lang ito, hindi lang siya basta awa, habag. Grabe. Hindi ka lang niya inuunawa. Binabago ka din ng Binabago. grasya. Kasi hindi, kapag natapos lang na lagi kang inuunawa, walang change doon. Oo, eh. Pero Wala. yung pala yung grace. Yes. 'Di ba? Hindi ka parang tinotolerate sa mali. Hindi ka inuunawa lang. Hindi Grabe. binabago ka ng kanyang biyaya. Amen. Pero tandaan natin, kahit Praise tayo God. nagkakamali, kahit tayo nagkukulang, kahit tayo nagkakasala, yung pag-ibig ng Diyos hindi nawawala yun. Yun yung Hindi maganda, nagbabago no? yun. Feeling mo lang, ganun, sira na ako, wala na yun. Puro Parang hindi na ako pagkakatiwalaan ng parang, Diyos. Hindi parang yun ganun. totoo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. At hindi Hallelujah. ka, tandaan natin, walang matinding kasalanang makapagpapabago ng matinding grasya ng Diyos. Praise Amen. God. Higit na mas matindi ang grasya ng Amen. Diyos kaysa sa tindi na nagawa mong kasalanan. Kaya hindi kayang apektuhan yon. Kaya never question yung grace, yung love ng Lord sa buhay natin. Hindi yung kayang burahin dahil lang sa tayo nagkasala. Manapa, yung grace ng Lord, kayang burahin yung ating mga pagkakasala. Ganun ang grace ng Grabe. Lord. Salamat po, Panginoon. Nakakalunod na biyaya po ng Diyos sa umaga pong ito. Mga kapatid, we pray po, no? Thank you, Kuya Mark. Ngayong umagang ito, kailangan natin ng Panginoon. Uunahin ko na po, hindi po napapagod ang Diyos na tingin ang ating mga panalangin at hindi napapagod ang Diyos na gumawa ng kabanga-manga sa ating lahat. Mapagpalang umaga sa morning devotion. Something good is going to happen. Tara na po sa umagang ito. Ang purpose ng discipleship ay para turuan ng kaluluwa na maglingkod sa Diyos. Beware of Satan's temptation to avoid Satan's deception. Para po matupad ang natin is paligiran mo yung buhay mo ng mga tamang tao. Merong love, dedication dun sa gagawin mo. So yun yung the second mile. Yung devotion. He cares for us. Amen. And He is the God of omnipresent, omniscient, and omnipotent. Sa yaman at ganda ng future ng Diyos, hindi siya kayang baguhin ng anumang negative na meron isang tao. Ang faith natin ay nakabase doon sa mabuting balita na nagdudulot ng ating kaligtasan. At ang mabuting balitang yan, yung mabuting ginawa ni Kristo sa panahon ng habag, kaya merong kaligtasan, hindi sa pamagitan ng yung mabuting gawa.